Sino ang 144,000? Kasama ba tayo dyan? Mapagpalang buhay po mga ka-worship. Kamusta na po kayo? Welcome sa Usapang Born Again. Ako po ang inyong kapatid sa Panginoon, Brother Dong Galang, at ngayon ang paksa na atin pong pag-uusapan ngayon ay walang iba kung hindi sino ang 144,000. Kasama ba tayo dyan? Pero bago yan, humihingi po muna ako ng paumanhin sapagkat medyo napahinga po ang inyong lingkod ng pagpo-post ng aking mga videos sapagkat meron po akong activity na ginawa. Nagkaroon po ako ng dedication at nagkaroon po ako ng kasalan. At ang inyo pong lingkod ang ginamit ng Panginoon bilang officiating pastor. Well, anyway, nandito na po ako ulit upang sa inyo ay magbigay ng isang panayam patungkol po sa paksa na atin pong tatalakayin. At yan nga po ay walang iba kung hindi sino ang 144,000. Kasama ba tayo dyan? Okay? Ito po ay isang request ng kapatid na nag-comment po doon sa part 2 ng Rapture. Sinabi niya, Pastor, maaari bang i-discuss mo ang 144,000 nang sa ganon ay magkaroon ng kaliwanagan sa bagay na ito. At ang inyo pong lingkod naman ay pauulakan ang kahilingan ng isang kapatid. Kaya balikan po natin at atin na pong aralin ang sinasabi ng Revelation na kung saan tumutukoy sa 144,000. Okay? Kung kayo po ay may mga Bible, ang nakalagay po sa Revelation chapter 7, verse 1 hanggang sa mga sumusunod ay ganito po ang pagkakasabi. Kung bukas ang inyong Bible, sa akin po ay bukas na at ako po ay babasa sa NIV translation, mga kapatid. Ang sabi po din, after this I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, holding back at the 4 winds of the earth to prevent any wind from blowing on the land or on the sea or on any tree. Then I saw another angel coming from the east, having the seal of the living God. He called out in a loud voice to the 4 angels who have been given power to harm the land and the sea. Do not harm the land or the sea or the trees until we put a seal on the foreheads of the servant of God. And then verse 4 po, ang sabi po dito, then I heard of those who were sealed, 144,000 from all tribes of Israel. From the tribe of Judah, 12,000. From the tribe of Reuben, 12,000. From the tribe of Gad, 12,000. From the tribe of Asher, 12,000. From the tribe of Naphtali, 12,000. From the tribe of Manasseh, 12,000. From the tribe of Simeon, 12,000. From the tribe of Levi, 12,000. From the tribe of Issachar, 12,000. From the tribe of Zebulun, 12,000. From the tribe of Joseph, 12,000. And from the tribe of Benjamin, 12,000. Diyos po ang magpapala sa bahaging ito ng banal na kasulatan na ngayon po ay ating pag-aaralan. Okay? Balikan po natin ang tanong. Sino ang 144,000? At ang pangalawang tanong, at kasama ba tayo dyan? Okay. Sa tanong na ito, kung makakasama tayo or kabilang tayo sa 144,000, ang sagot po, hindi. Hindi ho tayo kasali. Kasi po hindi tayo ang tinutukoy dyan ng Bible sa Book of Revelation. Kaya nga dapat ang tanong muna, ganito sino ang hindi 144,000? Una po, hindi tayo ang 144,000. Okay? Meron pa, sasagutin ko, sino ang hindi 144,000? Ang hindi 144,000 po ay ang Jehovah's Witnesses.
Inangkin nila yan. Inangkin nila yan, yung 144,000. At pagkatapos lumagpas sila, dumami ang kanilang member, nagkaroon sila ng problema, paano nila sasagutin yung 144,000? Tinawag nila ngayon yung 144,000 ay heavenly hope, okay? Makalangit na pag-asa. At ang maiiwan daw ay, syempre, dumami na sila naman ay titira ng paradise here on earth po. Kasi napuno na yung quota na 144,000. Pero hindi ho tayo yan, hindi rin ho yan ang mga Jehovah's Witnesses o ibang relihiyon po. Yan po ay Israel. Ang linaw-linaw naman po ng ating binasa. Sinabi nga dito, detalyado, ang 144,000 po ay galing sa tribe ni Israel. Okay? Mula kay Judah hanggang kay Benjamin, ito po ay tigta 12,000. Si Judah, si Reuben, si Gad, si Asher, si Naphtali, si Manasseh, si Simeon, si Levi, si Issachar, si Zebulun, si Joseph, at saka si Benjamin. Okay? Maaari tatanungin nyo, brother to, nakapagtataka, bakit hindi naisama si Dan? Actually po, mga kapatid, ang paigling ko na lang, hindi ho sila karapat-dapat mapabilang. Noong nakapasok na po sila sa Promised Land, inalok ng Diyos ang uphill para sa tribe ni Dan. Kasi po magigiting po sila, magagaling ng mga mandirigma. Sa mga tribe ng Israel, actually, mas matapang ang tribe ni Dan kesa sa tribe ni Judah. Mas palaban. Ngayon, ang sabi ng Dan na tribe, sa Diyos, hindi namin kukunin yung uphill. Titira kami sa isang lugar. Naku, ang problema, ang pinili nilang lugar po ay na-infiltrate po ng mga ibang lahi. Kaya ang Dan po ay napasama at nakipag-asawahan sa ibang lahi, ano pat sumamba sila sa Diyos-Diyosan. So lumalabas po, naging kasumpa-sumpa po ang tribo ni Dan. Kaya po si Dan ay hindi kasama dito sa Revelation chapter 7 verse 5 hanggang verse 8 na kung saan binanggit ang 12 tribe na kasama. At ang pagkatapos po, si Dan po ay pinalitan ni Joseph tribe po, mga kapatid. Sa bawat tribe, 12,000. 12 sila times 12,000, that is 144,000. So nasagot ko na po yung tanong na kung saan sino ang 144,000. Ang sagot po dyan, yan po ay mga Israelita. Hindi po yan mga relihiyon na nabuo sa ating kapanahunan. Ibig sabihin, mga kapatid, maliwanag po ito na ang mga Israel po ay merong 144,000 na mula sa lipi ng 12 tribo na kung saan sila po ay may tatak sa noo ng pangalan ng Diyos at ng pangalan ng Kordero, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. So simple, mula pa lang sa titulo na sino ang 144,000, hindi tayo yan. Therefore, hindi tayo kasama dyan, mga kapatid. Ang Revelation po, na binabasa na kung saan tinukoy ang 144,000, ito po ay nasa pagitan po ng 6th seal papunta ng 7th seal. Okay? So lumalabas, mga kapatid, kung kayo po'y nagbabasa ng Biblia at nakafocus po kayo sa aklat ng pahayag, ito po ay nasa pang-anim na seal na nabuksan, tapos in between 6 going to opening the 7th seal, nandiyan po sa pagitan yan ang 144,000. So ibig sabihin, nasagot na natin kung sino yung hindi. Hindi tayo yan, hindi yan relihiyon, hindi yan Jehovah's Witnesses, mga kapatid. Uulitin ko po, yan pong 144,000 ay 12 tribes times 12,000, kaya 144,000 galing yan sa lahi ni Israel. Ibig sabihin nito, makikita po natin yung mga bagay na sa kwento ay pagkatapos ng rapture, meron ng mga sumusunod na mga kaganapang magbibigay ng pahirap sa sanlibutan.
lalabas dyan ang tribulation, lalabas dyan ang Antichrist. Pero, sa gitna po ng tribulation na ito, na bawat seal ay binubuksan at bawat seal po ay may kaakibat na kaparusahan sa pagitan ng 6 going to 7 seal ay merong 144,000 na siyang tapat na sumusunod sa ating Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Basahin ko po ang sa Tagalog version ng Revelation chapter 7 verse 1 hanggang 7. Ang sabi po dito ay ganito: Pagkatapos nito, nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang huwag umihip sa lupa, sa dagat at sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umakyat sa may gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. So, pag tinignan po natin at i-visualize po natin na ang earth po binabantayan ng 4 na anghel. Ang trabaho ng 4 na anghel na to, pigilan ang pag-ihip ng hangin sa lupa. Pipigilin niya ang pag-ihip ng hangin sa dagat at pipigilan din nila ang pag-ihip ng hangin sa alinmang punong kahoy. Okay? Kaya dali-daling dumating gawing silangan ng isang anghel na may pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya doon sa 4 na anghel na binibigyang kapangyarihan para maminsala sa lupa at sa dagat. Sabi niya, huwag niyo munang pipinsalain. Huwag muna. Bakit? Sapagkat kinakailangan pang tatakan sa noo ang mga totoong lingkod ng Diyos. At nung sabi ni John, nakita ko ang tatatakan, ang bilang nila ay 144,000. So maliwanag. Okay? Ngayon, kung titingnan po natin yung kwento, merong mga identification coming from the different tribes. Okay? So, ang sabi ay darating ang pagkakataong ito. So lumalabas sa present day natin ito, mangyayari po yan sa hinaharap. Okay? So from present going to the future. Itatanong ninyo sigurado ito eh. Bakit hindi sila nakasama sa rapture? Okay? Bakit hindi sila binagit ng Panginoon, or kung sila man ay namatay, di sana kasama sila sa resurrection of the dead on the last day. Nakasabay ng mga taong buhay na dinagit sa rapture. Okay? Ano yan? Ngayon pa lang sila magsisisi? O ngayon pa lang sila magbabalik loob sa Diyos? Ngayon pa lang sila magdi-declare ng kaligtasan? Ang sagot, hindi po. Hindi po sila magsisisi, hindi po sila magbabalik loob sa Diyos, hindi po sila hihilingin na sila po ay maligtas. Matagal na po silang naligtas. Hindi na nila kailangan ng kaligtasan. Hindi na nila kinakailangang magsisi at hindi na rin nila kinakailangan magbalik loob sa Diyos. Ngayon, papaano ba natin sila makikilala? Dahil sa binasa na natin ang Revelation chapter 7, isa pa sa kapahayagan patungkol sa mga taong ito, sa tinutukoy na 144,000 na ito, ay makikita po natin sa Revelation chapter 14 verses 1 to 5.
Kaya makipagbukas po kayo sa akin para makilala po natin at malaman po natin ang kanila pong mga pagkatao, para makita po natin at matukoy natin kung sino talaga sila at saan talaga natin sila makikita sa Biblia sa umpisa pa lang. Okay? Ang sabi po dito sa Revelation chapter 14 verse 1 to 5 ay ganito po ang pagkakasabi. Then I looked, and there before me was the Lamb, standing on Mount Zion, and with him 144,000, who had his name and his father's name written on their foreheads. And I heard a sound from heaven, like the roar of rushing waters, and like a loud peal of thunder. The sound I heard was like that of harpists playing their harps. And they sang a new song before the throne, and before the four living creatures, and the elders. No one could learn the song except the 144,000 who had been redeemed from the earth. These are those who did not defile themselves with women, for they kept themselves pure. They followed the Lamb wherever he goes. They were purchased from among men and offered as first fruit to God and the Lamb. No lie was found in their mouth. They are blameless. Yan po ang pagpapakilala. Yung unang verse 1, verse 2 at saka verse 3, tignan po muna natin ang Tagalog version nito. Ang sabi niyan, at nang ako'y tumingin, nakita ko sa Mount Zion ang kordero, kasama niya ang 144,000 na kung saan ang kanilang noo ay may pangalan ng Ama at may pangalan ng kordero. At narinig ko ang tinig mula sa langit na parang may lumalagaslas na tubig, at merong parang kulob, at merong harp na tumutugtog. Sa pagtugtog ng harp, nagsiawitan ang 144,000 na ito, na wala namang nakakaalam ng awit na ito liban sa 144,000 na ito. Yan po ang verse 1, verse 2 at saka verse 3, mga kapatid. Ngayon, dito naman po sa verse 4 at saka sa verse 5, makikita po natin ang kanilang totoong pagkatao. Ang sabi po rito, paano natin sila makikilala? Una, the 144,000 have been redeemed from the earth. Sila po ay natubos na. Kaya hindi na nila kailangan ng kaligtasan. Ang 144,000 na Israelitang ito ay natubos na. They had already been redeemed and they are already been taken. Ang sabi po yan ng Revelation chapter 14. Number 2 po na dapat nating makita. They are those who did not defile themselves with women. Ibig sabihin, hindi po sila nakipagtalik sa mga babae. Maliwanag, ito pong 144,000 ay pawang mga lalaki, mga kapatid. Mga lalaking virgin, hindi nakatikim ng sex. And then, number 3 po, they kept themselves pure. Nakikita nyo ba sa Bible nyo? Sa Book of Revelation, chapter 14, verse 4 and 5. They kept themselves pure. Nananatili silang busilak. At ang sabi po dito, they follow the Lamb wherever He goes. Lagi nilang sinusundan ang kordero. At ang korderong ito, mga kapatid, si Jesus po yan. And then they were purchased from among men. Sila po ay tinubos, sila po ay binayaran, para silang binili. Kumbaga, tinubos, binayaran, binili. Bakit binili? Kasi po, ang sabi po dito, they were offered as first fruit. Ay, sila pala ang ihahandog bilang first fruit. Kanino?
to God and the Lamb. Sa Diyos at saka sa Kordero. Sila ay first fruit na i-offer kay God at sa ating Panginoong Hesukristo. At isa pa po, ang sabi diyan, no lie was found in their mouth. Hindi sila nagsisinungaling kahit sa umpisa pa lang. And last but not the least, sinasabi diyan sa Revelation, they are blameless. Walang bahid ang kanilang pagkatao. Walang bahid ng kasalanan, walang bahid ng kapintasan. Ang tanong, meron ba sa ating panahon na ganitong klaseng mga Israelita? Halimbawa, pupunta ka sa Israel, sa Jerusalem, i-interviewin mo yung mga Israelita na nandoon. Ang una mong itatanong, hey sir, you are a Jew? Sasabihin, yes, I am. From what tribe are you? Pag tinanong mo ng what tribe, di nila masasagot. I don't know, Judah, Issachar, Naphtali. Wala, sa panahon po ngayon, sa generation po ngayon, wala nang Hudyong nabubuhay pa na nakakaalam ng kanyang genealogy. Yung pag-trace ng kanyang nakaraan. Okay? Lumalabas mga kapatid, kung ang pipiliin po natin mga Hudyo or Israelita ay yung pupuntahan natin sa Israel sa mga oras na to, hindi sila yan. Hindi nga nila alam kung saan tribe sila galing. Pero bakit dito sa Revelation, they were identified according to their tribes? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Sapagkat hindi nila panahon ang pagsilang sa ating henerasyon. Malaki ang tsansa po. Sila po ay ipinanganak matagal na panahon na kung saan sa Israel po pinapractice nila ang genealogy. Ngayon, kailan at papaano natin malalaman o kaya ay matatandaan na ang Israel nagpa-practice po ng genealogy o yung inaalam, ikaw ay anak ni ganito at anak ni ganyan ay anak na ganon. Genealogy po yun. Alam nyo saan at kailan at saan panahon? Sa panahon po ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan nyo ang Matthew chapter 1. Kapansin-pansin po dyan ang pinagmula ng Panginoon at ito po ay inumpisahan sa genealogy na kung saan galing ang lahi ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi makakatulong ito sa pag-trace kung sino ang kanyang ninuno. So sa generation ni Jesus, hindi lang si Jesus ang may nakakaalam ng kanyang pag-trace back or ang kanyang genealogy. Ibig sabihin, kultura pa nila nung mga panahon na yun noon. Okay? Bigyan ko kayo ng trivia mga kapatid. Alam nyo ba na ang kababata ni Jesus ay si John the Beloved? 6 na buwan lang ang pagitan nilang dalawa at magpinsan ang kanilang mga nanay, si Elizabeth at saka si Mary. Okay? Kung tutuusin, kababata ni John si Jesus, kababata rin ni Jesus si John. Kaso mo, namatay si John, pinugutan ng ulo. So, meron pa bang natitirang kababata si Jesus? Alam nyo ba, wala na pong kababata ang ating Panginoong Jesus. Kumbaga, si Jesus po ay walang batchmate. As far as his birthday is concerned, as far as his birth month is concerned, as far as his birth year is concerned. Bakit wala? Kasi po, pinapatay ni Herodes ang lahat ng mga batang lalaki 2 years old and below sa buong Bethlehem at sa mga karatig nito. Ibig sabihin po sa buong Judea po yan. Napakarami pong batang pinatay dahil ang hangad ni Herodes, matumbok niya among these young babies po na mga batang lalaki, sa dinami-dami ng papatayin,
ang kanyang pangarap matumbok, isa doon ay si Jesus Christ. Yan po. Kaya nga sa Matthew chapter 2 verse 16 to 18, buksan niyo po Bible niyo. When Herod realized that he had been outwitted by the Magi's, he was furious and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity. Hindi lang sa Bethlehem, kung hindi sa karatig ng lugar ng vicinity ng Bethlehem. 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. Pinapatay niya po yan. Yan po ang sinasaad ng verse 16 ng Matthew chapter 2. Ano sinasabi sa 17? Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled. Verse 18, a voice is heard in Ramah, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted because they are no more. Ang keyword po dito, Herod was so furious and that he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under. Pinagpapatay. Kaya nag-iiyakan po ang lahat ng nanay dyan. Kinabukasan, lahat po sila ay nagluluksa sa mga anak nilang pawang mga nangamatay. Kung minsan baka tanungin nyo, Pastor, ang ibig mo bang sabihin, ang tinutukoy mo ba, yung mga batang lalaking ipinapatay ni Herodes, yun ang 144,000? Ang sagot ko, yes po. Hindi lang po ako ang naniniwala dito. Ang karamihan po sa nag-aaral ng end times, ang mga nagtuturo ng eschatology, paniwala nila ang 144,000 ito ay ang mga batang pinatay na pawang mga kabatchmate, kababata sana ng ating Panginoon. Bakit? Sa galit ni Herodes, ang galit na ito'y lumabas at ang pinagbuntunan ay ang mga batang 2 taon pababa. Pero ito tandaan nyo, bagamat sila ay ipinapatay ni Herodes, na ang mga batang ito ay 2 taon pababa, mga kapatid, sila po ay hindi pinabayaan ng Diyos. Totoo yan. Physically, yes, namatay po sila. Pero spiritually, hindi po. Hindi po sila namatay. Sila po ay muling babalik. Muling bubuhayin. Sinabi po yan sa aklat ni Jeremiah. Ang totoo mga kapatid, yung Matthew chapter 2 verse 16 hanggang 18, particularly po yung 17 at saka 18, na sinasabi diyan, then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled. 18, a voice is heard in Ramah, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted because they are no more. Mag-focus po tayo muna sa 17. Sino daw ang nagpa-prophesy? Si Jeremiah. Ngayon, yung 18, yan ba ay sinabi ni Jeremiah? Ang sagot po, yes po. Eksakto, word for word, yan po ay nakasulat sa aklat po ni Jeremiah, chapter 31, verse 15. Buksan din nyo, okay? Ang sabi po sa Jeremiah chapter 31, verse 15, this is what the Lord says, a voice is heard in Ramah, mourning and great weeping, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted because her children are no more. So therefore, nakasaad na pala ito noon pa pala na ang sinusulat ng Matthew chapter 2 verse 18 ay saktong-saktong nanggaling sa Jeremiah 31 verse 15. Parehong-pareho. Kaya pala sila umiiyak dahil ipinapatay ni Herodes ang mga inosenteng batang lalaki 2 taon pababa.
At kagaya po ng sinasabi ko, pinapatay lang sila ni Herodes sa physical, pero hindi sila pinabayaan ng Diyos sa spiritual. Kaya hindi talaga sila namatay. Bakit po? Kasi ang Jeremiah chapter 31 verse 15 ay magtatapos sa verse 16. Ibig sabihin, kinakailangan nating basahin ang Jeremiah chapter 31 verse 16 at ganito po ang pagkakasabi. Balikan ko na po para makumpleto. This is what the Lord says, a voice is heard in Ramah, mourning and great weeping, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted because her children are no more. And this is what the Lord says, restrain your voice from weeping and your eyes from tears, for your work will be rewarded, declares the Lord. They will return from the land of the enemy. Sila po ay babalik. Ang mga batang lalaki 2 years old and below na hindi pinabayaan ng Diyos ay tumutugma saktong-sakto sa Revelation chapter 14 verse 1 to 5. Kasi diyan, sabi diyan, they are redeemed from the earth. These children were redeemed. They are those who did not defile themselves with women. Mga virgin po sila, natural, bata pa lang sila nung sila'y po'y mamatay. They kept themselves pure sapagkat lumaki po sila sa piling ng Diyos. They followed the Lamb. Sinundan nila si Jesus Christ na kanila sanang kababata ang ating Panginoon. Well, anyway, sumunod pa rin sila. At ang sabi nito, they were purchased among men. Sila po'y binayaran, sila po'y tinubos, sila po'y binili. Bakit? Sapagkat sila po ay offered as first fruit to God and to the Lamb. No lie was found in their mouth. Hindi sila nagsisinungaling, and they are blameless. Lahat po yan, sakto po yan, tutugma po yan sa mga batang namatay na dapat sana ay kababata ng ating Panginoon. Ngayon, ano ang aral na dapat natin matutunan sa paksang ito na ating dinidiscuss? Mga kapatid, ang 144,000 ito, huli silang nakita, mga baby pa sila. 2 years old and below. Pero pagdating po sa Revelation chapter 7, sa Revelation chapter 14, they are no longer babies, they are real men. Men with the seal in their forehead, may pangalan ng Diyos, may pangalan ng anak ng Diyos. At yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Mga ka-worship, ito lang po ang masasabi ko. Manatili po tayong tagasunod ng Diyos sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu at sa pangalan ni Jesucristo. Bakit po? Kasi kapag hindi tayo titigil sa pagsunod sa Diyos, makaranas man tayo ng kamatayan kagaya ng 144,000, pero may buhay na walang hanggan naman ang ating mararanasan. Sa piling yan ng ating Diyos na siya mismong mag-iingat at mag-aalaga sa atin. So yun lamang po mga ka-worship. I hope kayo po ay napagpala ng mensaheng ito na nagbigay ng kaliwanagan sa mga bagay na bumabagabag sa inyong kaisipan. I hope nasagot ko po kung sino ang 144,000 na ito. At hayaan nyo po sa mga susunod na discussion po ay
akin pong tatalakayin ang iba pang mga bagay na dapat pong nating malaman, sapagkat sa tingin ko na lalapit na po talaga yung panahon na kung saan dapat tayong lahat ay handang-handa na. Well, sa pangalan po ng usapang born again at sa aming church na Jesus Heart of Worship Church, ako po si Brother Dong Galang, ang inyong lingkod. Abangan po ninyo sa mga susunod na araw ay panibagong paksa na naman po ang ating pag-aaralan. Maraming salamat po, kayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. God bless. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.